Happy New Year. Ayan. Kaliwat kanan na itong problema natin dito sa cyberspace. Jerry, paano ba makatutulong yung ang gagawin ng bawat isang tao? Kasi lahat halos may Facebook, may cellphone, may TikTok, may yung X, di ba? Yung kung tawagin natin dating Twitter. O yan. Paano ba tayo makakaiwas na masangkot dito sa mga minsan hack tayo kasi kung ano-anong pinipindot natin, Jerry. Tama ka dyan, Idol Bench, no? Oo. So, unang-una siguro kailangan nating ma-realize at kailangan nating aminin na talagang merong ganitong mga nagaganap, no, online, sabi mo nga cyberspace, no? At lahat tayong gumagamit ay pwedeng maging biktima dito. So, the very first thing that everybody should realize is all of us can be victims. Kasi alam mo, Idol Bench, magugulat ka, may mga taong ayaw umamin na hindi ako natamaan yan o hindi ako mabibiktima yan. So, pag ganun yung attitude mo, siyempre, magiging, kumaga sa amin, hindi ka maingat, no? Kasi iniisip mo, hindi ka nga ma-hack or let's say ma-i-scam. Hindi totoo yun. Lahat po tayo, kahit ako, no? Pwede pong mabiktima dyan. We are being targeted by these people. So first, you have to admit that there is such a thing that's happening. We can be a victim para makapag-ingat tayo. And of course, number 2, we have to keep ourselves updated. Ano bang nangyayari? Ano ba yung mga iba't ibang pamamaraan na pwede natin gawin para tayo maprotektahan, para naman mabawasan kahit papano o maiwasan na tayo ay mabiktima doon ng mga nababanggit mo, Idol Bench, na mga scamming. Okay. Makatutulong ba? Kasi ito si Pangulong Bongbong Marcos, inaprubahan niya yung cyber security plan at paglalagay ng cyber security desks sa mga police station. Makatutulong ba ito, Idol Jerry? Yes, definitely, Idol Bench. Yung binabanggit mo yung National Cybersecurity Plan, na inilatag ng DICT kay Pangulong Bongbong Marcos at if I'm not mistaken, medyo sang-ayon na siya dito, no? And aside from that, meron din yata, kung hindi ako nagkakamali, na parang training for the PNP, no? Nabanggit ito ni DILG Secretary yata, no? Tama ba yun? Si Benher Abalos Jr., kung hindi ako nagkakamali, na magkakaroon ng National Cybercrime Training Institute. So definitely, kung meron tayong plano ngayon para sa buong bansa, kung ano ba ang dapat nating gawin, ano ba yung mga guidelines na dapat sundin pagdating sa cybersecurity, ay talagang makakatulong ito, lalong-lalo na sa pamahalaan. Kasi di ba, Idol Bench, marami tayong nababalitaan ng mga na-hack na mga government agencies. Ang dami. Yes. Tapos nakukuha yung mga information natin, no? So kung meron tayong National Cybersecurity Plan in place, maganda yan. So, nakalagay dyan ano yung mga alituntunin na dapat gawin. Ang susunod na hamon dyan, Idol Bench, yung pagsunod. No? Pagsunod. Ng iba't iba. Yes, pagsunod. Tama. They have to comply. Hindi ba? Kung ano man yung plano na nakalagay dyan. Tsaka maghihigpit, Jerry. Yes. So, kailangan talaga mag-comply sila, tapos meron tayong monitoring system dito na kung itong mga ahensyang ito ay talagang sumusunod sa kung ano ang itinakda ditong planong ito. At siyempre sa ating mga PNP, no, they will now be equipped, no, kung paano ba hanapin siguro o malaman itong mga hindi magagandang gawain at matutugis na nila ito. So exciting yan, ang natin, matuloy ito at maging maganda itong training na to para naman yung ating mga otoridad ay maging mas maalam pa, no, pagdating sa cybersecurity. Okay. Ito, Jerry, isa na lang, briefly, pwede ka magbigay ng tips para hindi na tayo maging biktima pa nitong mga cybercrime? Well, thank you, Idol Ben, sa pagkakataon. Unang-una, pinakamataas, no, na paraan para tayo po ay niloloko nito mga scammer na to ay ang tinatawag na phishing. So ginagawa nila ito, mga kapuso, sa pag-engganyo sa atin na mag-click ng link, no? So iwasan natin mag-click ng link. Huwag tayong mag-click. Kahit ano pa, gaano pa kaganda yung pangako, huwag mong i-click yan. Dahil every time you click a link, lalong-lalo na hindi mo kakilala kung yung nagpapadala,
marami pong mga dangers na pwedeng mangyari. Isa na po dyan, pwedeng malagay ng virus sa inyong telepono o kaya sa inyong computer. Number 2, pag may tumawag po sa inyo at tatakutin kayo, sasabihin yung bangko mo, ganito, baka ma-close, kailangan ibigay mo sa akin yung username, password. Huwag ho niyong sagutin, ibaba niyo na yung teleponong yan. Dahil sinasabi na ng mga bangko, no, paulit-ulit, sinasabi na nila, hindi sila hihingi ng impormasyon sa atin through calls, through SMS, or through emails. Hindi nila gagawin yan. No? Personal nilang hihingin sa atin kung kinakailangan. Pangatlo, last na lang, Idol Benz, kapag meron kayong kausap, tapos iniengganyo kayong mag-invest o magbigay ng pera, ibaba na rin nyo yung teleponong yan. Huwag nyo nang intindihin. No? Meron pa, yung parcel. Meron daw dumating sa inyo parcel. Yes. Oo. Iwasan na po natin yung ganyan. Ano ba yung na yun? Yung papadala raw sa yung number? Yung mga OTP, yung mga ganyan. OTP. One-time password. Yes. Pag may mga humihingi ng ganyan, huwag mo nang pansinin yan, ibaba mo na yung telepono. Basta pag hindi mo kilala yung numero, mag-text or what, huwag kayong sasagot. No, sa text, huwag kayong sumagot sa text. Pag may tumatawag sa inyo, hindi nyo kilala yung numero, huwag nyo na rin sagutin para maiwasan po itong mga scamming activities na ito. Yan. Ang mahalaga, mag-isip bago tayo kung ano-anong pinipindot. Yes, oo. Sabi nga natin dito sa GMA, di ba? Think before you click. Yan, tama. Dito sa GMA. So, yun lang, Jerry. Naku, maraming salamat. Napakahalaga ng oras na binigay mo sa amin. Saka linggo pa ngayon. Alam ko, Family Day. At syempre, happy Chinese New Year. Anytime, Idol Benz, basta ikaw. Maraming salamat sa tiwala at more power to you and God bless us all. More power. Thank you very much. Ayan, yan po si Jerry Liao, Information Technology Expert. Na pinag-usapan natin, threat sa cybersecurity.